32 patuloy hanggang talatang 45. Marcos, Kabanatang 10, mga talatang 32 hanggang 45. Ganito po ang sinasabi. At sila'y nga sa daan na nagsisiahon sa Jerusalem, at nangunguna sa kanila si Jesus, at sila'y nangagtaka. At ang nangagsisunod ay nangatakot. At muling kinuha niya ang 12 at nagsimulang sinabi sa kanila ang mga bagay na sa kanya'y mangyayari. Na sinasabi, narito, nagsisiahon tayo sa Jerusalem at ibibigay ang anak ng tao sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba na si kanilang hahatulang patayin. Ibibigay siya sa mga hintil. At siya'y kanilang aalimurahin, at siya'y luluraan, at siya'y hahampasin, at siya'y papatayin. At pagkaraan ng 3 araw, ay magbabangon siyang muli. At nagsilapit sa kanya si Santiago at si Juan, na mga anak ni Zebedeo, na sa kanya'y nagsisipagsabi, Guro, ibig naming iyong gawin sa amin ang anumang aming hingin sa iyo. Sinabi niya sa kanila, ano ang ibig ninyong sa inyo'y aking gawin? At sinabi nila sa kanya, ipagkaloob mo sa amin na makaupo kami, ang isa'y sa iyong kanan at ang isa'y sa iyong kaliwa, sa iyong kaluwalhatian. Datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakainom baga kayo sa sarong aking iinuman, o makapagbabautismuhan, o mga babautismuhan sa bautismo na ibabautismo sa akin? At sinabi nila sa kanya, kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo, at sa bautismo na ibabautismo sa akin ay babautismuhan kayo. Datapwat ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako ang magbibigay. Datapwat yaon ay para sa kanila na mga pinaghahandaan. At nang marinig ito ng 10, ay nagpasimula silang magalit kay Santiago at kay Juan. At sila'y pinalapit ni Jesus sa kanya at sa kanila'y sinabi, nalalaman ninyo na yaong mga inaaring mga pinuno ng mga hintil ay nangagpapanginoon sa kanila, at sa kanila'y mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Datapwat sa inyo ay hindi gayon, kundi ang sino mang ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo, at ang sino mang sa inyo ang mag-ibig manguna ay magiging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga banal na mga salita. Iba po ang pakahulugan ng sanlibutan pagdating sa usapin ng pagiging dakila. Ibang-iba po, napakalayo sa mga pagtuturo na ating nabasa at ating natunghayan ngayon lamang. Para po sa sanlibutan, para sa mga hindi sumasampalataya, ang batayan ng pagiging dakila, halimbawa ay yung pagkakaroon ng mataas na posisyon, o di kaya naman yung dami o laki ng iyong kayamanan, ari-arian,
O di kaya naman kung gaano ka makapangyarihan o kung gaano ka maimpluwensya. Ganun po ang takbo sa sanlibutan. Maging tayo minsan na aakit na maging yun ang ating batayan. Natutokso tayo na kumuha din ng kapangyarihan, kumuha din ng kayamanan, magkaroon din ng katanyagan, magkaroon ng magandang kalagayan. So, itong mga pagtuturo na ito, tugma para sa ating spiritual na pangangailangan. Para po sa mga hindi mananampalataya, yung bilang halimbawa ng mga taong napaiilalim sa iyo, yung bilang ng mga taong naglilingkod sa iyo ay isang magandang batayan kung gaano ka na kadakila, kung gaano ka na katayog bilang isang tao. Kung halimbawa, merong nagmamaneho para sa iyo, may nagluluto para sa iyo, may naglalaba para sa iyo, may mga taong tagasunod mo, para sa sanlibutan, malayo na narating nun. Pero tila baga, sa mga talatang ating binasa, hindi kung gaano karami ang mga taong naglilingkod sa iyo, tila baga sa pagtuturo ng ating Panginoon, ang batayan ay kung gaano na karami ang mga taong pinaglilingkuran mo. Yun po ang batayan. Paano ka nagiging pagpapala sa mga taong nakapaligid sa iyo? Paano ka nakakasangkapan ng Panginoon para matugunan ang mga pangangailangan nila? Yun po ang sukatan ng kadakilaan pagdating sa mata ng ating Panginoong Diyos. Pinagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral dito sa Ebanghelyo ni Marcos. Maaalala po ninyo, hindi pa rin tayo lumalayo doon sa pinakapulso at kung saan tayo nagsimula sa seryeng pag-aaral na ito. Hanggang ngayon, mula nung nagsimula tayo ng pag-aaral, hanggang ngayon, makikita natin na patuloy na itinutulak ng ating Panginoon ang kahalagahan ng kanyang kaharian. Hindi pa rin po tayo nawawala doon. Maging yung tamang pag-uugali, ay ginagawa sa liwanag ng kanyang kaharian. Naalala ninyo dito sa Marcos Kabanatang 1, so, sandali nating sariwain sa ating mga balintataw kung saan ba tayo nagsimula. Marcos Kabanatang 1, dito sa talatang 14, pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinapangaral ang ebanghelyo ng Diyos at sinasabi na ganap na ang panahon, malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa ebanghelyo. Ito ang nag-iisang mensahe ng ating Panginoong Hesukristo. Handiyan ang kaharian ng Panginoon. Magsisi ka, magkaroon ka ng bagong pag-iisip, magkaroon ka ng bagong tahakin o landasin, magkaroon ka ng pagbabago sa sarili mo sa liwanag ng kanyang pagiging hari. Yun pa rin po yun. Yun pa rin po ang pinakalundo ng ating pag-aaral. Saan ang gagaling yun? Iangat natin ng kaunti ang pagbasa dito sa Kabanatang 1 pa rin ng Marcos, doon sa talatang 1. Ito ang summary ng lahat ng ating mga pinag-aaralan. Ang sabi sa talatang 1 ng Kabanatang 1, ang pasimula ng Ebanghelyo ni Hesukristo, ang anak ng Diyos. Sa wika English, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. As it is written in the prophets, behold,
I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. The voice of the one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. Ganito po nagsimula itong pag-aaral natin. Ipinauunawa ng ating Panginoon Kristo na sa Kanya natutupad ang inihuna noong una. To be more specific, Isaiah chapter 40, kung saan ipinagpauna na mayroong sisigaw na tinig doon sa ilang ipaghahanda ng daan ang pagdating ng Panginoon. Ang Panginoon ito, ayon sa Panginoong Kristo, ay walang iba kundi siya. Ang kaharian ng Diyos na malapit na ay walang iba kundi ang paghahari niya. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Kristo, kung saan ako naroon, kung ako'y nasa kalagitnaan nyo, nandoon ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. So, sa liwanag po ng mga katotohanan ito, ano po ang dapat na maging ating pag-uugali at takbo ng pag-iisip? Baliktad sa takbo ng pag-iisip ng mga hindi mananampalataya. Baliktad sa takbo ng pag-iisip ng mga hindi nasasakupan ng kanyang paghahari. Balikan po natin yung ating teksto. Marcos, kabanatang 10. Ganito po ang sabi sa talatang 32. At sila'y nga sa daan na nagsisiahon sa Jerusalem. Maaalala po ninyo na hindi minsan, in fact, this would be the third time na ang ating Panginoong Kristo ay ipinapahiwatig, hindi na nga pahiwatig kundi malinaw nang itinuturo na ako ay naparito na may misyon. Naalala po ninyo sa mga nauna nating pag-aaral dito rin sa aklat ng Marcos. Halimbawa, sa Marcos, kabanatang 8, sandali nating puntahan. Sabi natin, pangatlong beses na ito na binabanggit ng ating Panginoon kung ano ang kinakailangan niyang gawin bilang Mesiyas, bilang tagapagligtas. Ano ang unang beses? Dito po sa Marcos kabanatang 8, ang talata ay 31. At siya'y nagpasimula, unang beses, di ba? At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila na ang anak ng tao ay kinakailangang magbata ng maraming mga bagay at itakwil ng matatanda at ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba at patayin. Pagkaraan ng 3 araw ay muling magbangon. Ano ang naging tugon ng mga alagad sa malinaw na pagtuturong ito ng ating Panginoon? Tuloy po natin ang pagbasa sa talatang 32. At hayag ang sinabi niya ang pananalitang ito at isinama siya ni Pedro at pinasimulang siya'y pagwikaan. Datwat paglingap niya sa palibot at pagtingin sa kanyang mga alagad ay pinagwikaan niya si Pedro at sinabi, lumagay ka sa likuran ko, Satanas, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. Pansinin po ninyo, maraming pinakikita sa atin itong ating binasa Hindi lamang po yung kakuparan ng mga alagad na maunawaan yung itinuturo ng ating Panginoon, kundi yung katigasan ng kanilang puso na ipilit yung sarili nilang konsepto na kung sino ka ba para sa amin. Malinaw sa mga alagad na ang Mesiyas na gusto nilang makilala yung Mesiyas na mag-aalis sa kanila sa lahat ng mga kabigatan na kinasasadlakan nila.
Hindi handa. At pagka hindi handa ang puso mo na tanggapin ang katotohanan, bingirin ang tainga mo sa katotohanan. Kaya kahit malinaw na itinuro ng ating Panginoon na kinakailangan kong magbata ng maraming mga bagay, maraming paghihirap ang dadaanan ko para sa kasalanan ng marami, hindi gayak yung taingi nila na marinig yon. Ang patunay nun, yung reaksyon ni Pedro, pinagwikaan niya, pinagalitan niya ang ating Panginoon sa Kristo. Huwag mo nga pinagsasabihan, malayo sa iyo yan, hindi mangyayari sa iyo yan. Bakit? Hindi dahil kumakalingas niya sa ating Panginoon sa Kristo, kundi gusto niya iligtas ang sarili niyang balat. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay mapapakulang, paano na lahat ang sinakripisyo namin para sa iyo? At ito ay hamon sa bawat isa sa atin. Bakit ka ba nagpapatuloy bilang tagasunod ng ating Panginoon? Yung ba ay sapagkat nakikinabang tayo mula sa Kanya? O sapagkat wala kang ibang nakikitang uri ng buhay kundi ikaw? Ikaw, Panginoon. Naalala niyo ang mga alagad? Kayo man din ba ay iiwan din sa akin? Lord, where should we go? You have the word of life. Malinaw sa kanila kung anong dahilan bakit sila sumusunod. Ikaw ang may salita ng buhay. Sad to say, hindi palaging malinaw sa mga alagad kung ano ang dahilan bakit sila sumusunod. Anong tugon ng Panginoon sa kawalan ng kagayakan ng mga alagad na tanggapin ang katotohanan ang Mesiyas ay kinakailangan magbata ng maraming mga bagay na mauuwi sa kamatayan. Yun ang dulo noon, kamatayan. Ang pagtuturo ng ating Panginoon ay ganito. Pagpatuloy natin, Marcos Kabanatang 8. Ang talata ay 34. Pinalapit niya sa kanya ang karamihan, pati ang kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, kung ang sino man tao ay ibig sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, sumunod sa akin. Basang-basa ng ating Panginoon ang tumatakbo sa isip ni Pedro kung bakit mabilis siya na tumututol sa sinasabing katotohanan ng ating Panginoon. Mga kapatid, kung nais mong maging tagasunod ng ating Panginoon, kinakailangan mong itanggi o tanggihan ang iyong sarili. Pasanin ang krus na itinalaga ng Diyos para sa atin. And then magpatuloy sa pagsunod sa Kanya. The question is, are we ready and are we willing? Sa mga pangalawang pagkakataon na minsan pa ay binanggit ng ating Panginoon ang mangyayari sa Kanya bilang Mesiyas, ganito naman ang mga pangyayari. Nasa Marcos, Kabanatang 9 naman tayo. Ang talata ay 31. Sapagkat tinuruan niya ang kanyang mga alagad at sa kanila'y sinabi, ibibigay ang anak ng tao sa mga kamay ng mga tao at siya'y papatayin nila. At pagkapatay sa kanya ay siyang magbabangon muli pagkaraan ng 3 araw. Minsan pa binanggit niya, ito ang aking misyon, hindi ito maaaring ikutan, hindi ito maaaring iwasan, sapagkat ako'y naparito para sa gayong layunin. Ano muli ang tugon ng mga alagad? Talatang 32, ngunit hindi nila naunawa ang sabing ito, nangatakot silang magsipagtanong sa Kanya. Now, I don't think na magulo yung salita ng ating Panginoon kaya hindi nila nagawang maunawaan. Sa tingin ko at sa palagay ko, ayaw nilang unawain. May mga ganun po mga pagkakataon, hindi ba?
karanasan ng karamihan sa atin. Halimbawa ako, pag kami sinasabi halimbawa ang doktor, batay po sa mga pagsusuri na inyong dinaanan, malamang may ganito kayong karamdaman, hindi agad malinaw sa akin yun. Halimbawa, sabi ng doktor, yung inyong atay, medyo may problema. Ano? At yan maaaring dulot ng hepatitis B, sabi nung. At kung mapatunayang may hepatitis B ka, ang kasunod na niyan ang pagkasira ng iyong bato. Akalain niyong ang isinagot ko ano po ba ang mga pagkaing bawal na hindi ko kakainin? I mean, I was not ready. I mean, klaro na mas malala doon yung sinasabi ng doktor at yung senaryo na ipinipinta ng doktor, pero para sa akin, makukuha ng pagkain yan. Mga kapatid, gayak po ba tayo na harapin squarely yung mga katotohanan na inilalatag ng Panginoong Diyos mula sa kanyang mga salita at yung mga katotohanan ng ipinararanas niya sa atin? Huwag nawa tayong pangibabawa ng takot, huwag tayong pangibabawa ng pag-aalinlangan, pangibabawa nawa tayo ng malinaw na unawa na ang aking Diyos ay marunong and in faithfulness, sa katapatan, ginagawa niya ang lahat ng ito sa akin. You will have to go back to who your God is every time na wala ka ng sinipete na kakapitan, anchor na kakapitan. Balik ka sa Diyos. Pagka napakadilim, di mo na alam kung, nasa tama pa rin ba akong tinataha? Balik ka sa Diyos. Klaro na nasa tama kang tahakin kapag ka ikaw ay pinakamalapit sa Diyos. I always say, you do not have to know everything in detail. All you have to know and to be assured of is this, that God, your God, knows everything in detail. Amen? Sana matandaan nyo yan, mga kapatid. Mahalagang matandaan nating lahat yan. Ano po ang tugon ng ating Panginoon sa di pagkibo ng mga alagad? Hindi sila kinakitaan ng, salamat Panginoon, ikaw ay mamamatay para sa aming mga kasalanan. Walang ganun sapagkat hindi yon ang iniisip nila. Marahil malayo na ang narating ni Santiago at naiisip na niyang marahil nagpapatakbo na ng isang karwahe na 4 ang kabayo. Sasabihin ko sana, nagdadrive ako ng pulang sasakyan, pero naalala kong wala pa noon ng gayon. Ano po sabi ng ating Panginoon sa kanila? Sa talatang 30 sa talatang 34 pa, makita ninyo, datwa't hindi sila nagsiimik sapagkat sila ang nagtalo sa daan kung sino ang pinakadakila. Imagine, ang layo. Amen? Ang layo. Narito ang ating Panginoon, pinapahayag niya ang malapit na niyang pagsasakripisyo at pagbibigay ng kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Ang paksa ng kanyang mga alagad ay sino ba ang pinakadakila. And in so many ways and in so many occasions and manners, nararanasan din natin yan. Naalala mo na ba o naranasan mo na ba na habang nananalangin ka, ang nasa isip mo ay kay nobela actor o actress? No, di kaya naman ay yung negosyo mo, o di kaya naman ay yung trabaho mo, so on and so forth. And you know what? Somehow, alam natin na talagang itong mga aklat na ito sa Bagong Tipan, lalo na ay talagang
galing sa Diyos at hindi galing sa tao. Bakit? Sapagkat hindi naturalesa ng mga tao na ikwento ang sarili nilang kahinaan at kapintasan. Sino ba napapahiya dito? Habang binabasa natin, palagay po ba ninyo hindi malikot ang pag-iisip ng mga alagad na hindi nila nawawari, na mababasa ito ng mga susunod na lahi ng mga Kristiyano at magmumukha tayong ewan. Pero dahil ito'y udyok ng Espiritu Santo, kahit sila na at ang kapintasan nila, ang isusulat nila, kinakailangan nila itong gawin upang ang kanilang mga kamalian ay maiwasan ng api. Ganon nila ito tinanaw, I would suppose. Hindi nila ito isinulat para merong kang pagtatawanan. Sinulat nila ito kahit na marahil mabigat sa kanilang kalooban. Dahil dito ang isang Patrick Sam ay mas magiging marunong sa mga pagkupasyang kanyang gagawin. Amen? Praise God. So, sabi po sa talatang 35 ng Marcos siyam, at siya'y naupo, tinawag ang 12 at sa kanila'y sinabi niya, kung sino man ang ibig maging una, siyang mahuhuli sa lahat at lingkod ng lahat. Napansin po ba ninyo yung order? Magtuturo ang ating Panginoon ng isang katotohanan. Mabibigo ang mga alagad na maintindihan yung katotohanan. Patuloy na may katyagaan, magpapaalala at magtuturo muli ang ating Panginoon. You know, He would reinforce yung mga nauna na yan sinabi. And Lord, salamat dahil nakikilala kita na gayon, alam ko na ganun ka rin sa akin. Because in the same manner that they were slow learners, ako din. Ano? Kasama rin po ako sa mabagal matuto at mabagal maka-pick up ng mga bagay na itinuturo mo. Salamat dahil you take your time and in patience, in much patience, you continue to teach me and guide me and remind me. At hindi na iba dyan yung bahagi ng kasulatan na ating pinag-aaralan ngayon. Patuloy na nagtuturo ang ating Panginoon. Mayroong ilang mga mahalagang mga katotohanan na dapat nating mapansin mula dito. So, balikan natin Marcos Kabanatang 10. Basahin natin muli yung talatang 32. At sila'y na nga sa daan, nagsisiahon sa Jerusalem. Alam nilang malapit na Alam nilang yung Jerusalem, ang dako kung saan sinasabi ng ating Panginoon na siya ay isa sa ilalim sa paglilitis and eventually hahatulan and so on and so forth. Kaya, ano ang diwang nagahari sa loob nila? Tuloy natin. At nangunguna sa kanila si Jesus. Ano sinasabi sa atin nun? Gayak siya, hindi ba? Hindi siya nagpapatumpik-tumpik na malapit na akong mamatay. Bibilisan ko ba ba? Maliwanag sa atin sabi ng Book of Hebrews, who for the joy that was set before him, he endured the cross, he despised the shame. Hindi lang pala siya nangunguna sa paglalakbay patungo sa dako kung saan siya mamamatay, kundi nangunguna siyang may kagalakan. And I would like to believe na isa sa mga joy na meron siya ay ikaw at ako. Sapagkat alam niya sa pangalan ang lahat ng kanyang mga tupa na tutubusin at bibili niya ng kanyang precious blood. Amen? At hindi yun sa pantaha. Ang sabi ng aklat ng Isaias, yun mismo, nakita niya yung magiging bunga ng kanyang gagawing pag-aalay at siya'y naligayahan. That's what the book of Isaiah says. So, pero hindi gayon ang attitude ng mga alagad.
Tuloy natin. Sila'y na nga sa daan, nagsisiahon sa Jerusalem, sapagkat ang Jerusalem ay isang burol. Yun yung geography niya. At nangunguna sa kanila si Jesus at sila'y nagtataka. Bakit? Nagtataka. Alam ng mga alagad na yun ang base na makakaaway ni Jesus. Ba't naman sabi nga ba't naman papasok ka sa Lions Den? Amen? Alam mo, nandun yung mga gusto pumatay sa'yo, ba't naman pupunta ka doon? Kaya tataka sila. Mas maganda siguro kung magtayo tayo ng isang komunidad somewhere else at doon natin itayo ang kaharian. Diba? Sabi nga ni Apostol Pedro, naalala nyo, sa bundok ng Transfiguration, huwag na tayo lumayo. Dito na natin itayo. Isang tolda para sa inyo, isang tolda para kay Moises. Naalala nyo? Pero merong fix na mga mata ang ating Panginoon doon sa krus. Hindi lang nagtataka. At ang nangagsisunod ay nangatatakot. Damay-damay ito. Alam nila kung gaano ka makapangyarihan ang Sanhedrin. Alam nila na yun din ang base ng Imperyo Romano sa lalawigang yaon. At kung talagang magkakatotoo ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo na siya'y uusigin at ipapako, paano tayo? So halo-halo yung nararamdaman nila, may kasamang takot. At muling kinuha niya ang 12, telling yung mga kapatid, yung mga guro natin dito, pagkatapos mong isang oras na ipaliwanag sa estudyante mo ang isang partikular na problema sa kanyang asignatura, iiwanan mo para lang makita mo uli na nakataas na naman yung kanyang bandila. Ang bandila. Flag raisers, amen? Ang ating Panginoon, halinga kayo. Kinuha niya muli ang kanyang mga alagad at nagsimulang sinabi sa kanila ang mga bagay na sa kanya'y mangyayari. Ito, pangatlong beses na. Ito ang mangyayari. Na sinasabi, narito, magsisiahon tayo sa Jerusalem, ibibigay ang anak ng tao sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba. That's another way of saying, may magtataksil sa akin. May. Alam nyo, ang hirap-hirap isipin na alam ng ating Panginoon na si Judas, isa sa 12 ay magtataksil sa kanya, ngunit ito ay patuloy na pinatunguhan niya at patuloy na tinuturuan niya hanggang sa dulo. Pinapaalalahanan niya hanggang sa dulo. Marahil kasama na rin nung bahagi na yon yung walang sino man ang matitirang kasama niya. Ang lahat ay iiwan sa kanya. Ibibigay ang anak ng tao sa pangulong saserdote at sa mga eskriba. Yan yung isa sa mga katotohanang mahalagang mapansin. At siya'y kanilang hahatulang patayin, ibibigay siya sa mga hentil. Hahatulang patayin, ibibigay sa mga hentil. Alam niyo, mabigat po ang dating noon sa mga alagad. Bakit? Ang mga hentil ay walang iba, kundi ang mga mananakop sa kanila, ang mga Romano. Ilagay niyo ang sarili niyo sa mga alagad. Di ba bumubuhay ka ng patay? Di ba yung malakas na unos at malalaking mga alon na patatahimik mo? Di ba ang mga bulag nakakakita dahil sa kapangyarihan mo? Di ba ang mga tinapay na pararami mo para pakainin ang lahat? Bakit? Di ko maintindihan kung bakit sa pagkakataong ito, kinakailangan kang gapiin
quote-unquote, ng mga hintil. And brethren, by way of application, hindi ba gayon tayo? Di ba may mga ganon din tayong tanong? Panginoon, nakita ko na kung paano ka gumawa. Dito, dito, dito. Kung ikukumpara naman yung sitwasyon ko ngayon, mas mabigat yun. Bakit tila ngayon matatalo ka? Quote, unquote. So it's a struggle within us. May wrestling na nangyayari. Would I continue to place my trust on you? Gayong tila baga mabibigo? Malinaw na mapapangibabawan siya ng mga hintil. Malinaw na mapapangibabawan siya ng mga Romano. Hindi ito madaling magsettle sa isip at puso ng mga alagad. At ano pa? Imagine niyo, ang Panginoong Jesucristo ang nagsasabi nito. Siya ang dadaan dito. Mas hirap pa yung mga tagasunod niya. Ano po ang sabi niya? At siya'y kanilang, yung siya doon ay walang iba kundi si Jesucristo. Siya, ang sarili niya. At siya'y kanilang aalimurahin, at siya'y luluraan, at siya'y hahampasin, at siya'y papatayin. Pagkaraan ng 3 araw ay magbabangon siyang muli. Lahat ng ito ay dadaanan ng ating Panginoong Jesucristo bilang katuparan ng lahat ng mga inihula tungkol sa Kanya. Sobrang naging mabigat ang lahat ng sinabi ng ating Panginoong. Parang hindi na nila narinig yung bahaging, ano sabi ng talata? Siya'y kanilang aalimurain, siya'y luluraan, talatang 34, at siya'y hahampasin, siya'y papatayin. Parang doon na natapos Mula doon nagsara na taingan ng mga alagad. Hindi na nila napuna yung madalas din at paulit-ulit ding sinasabi ng ating Panginoon. Pagkaraan ng 3 araw, magbabangon siyang muli. Mga kapatid, sa buhay po natin, minsan sobrang overwhelming yung dala-dala mo. Nakakalimutan mo, hindi mo na naririnig ang sinasabi ng ating Panginoon na everything shall also come to pass. That God has a plan for everything that is happening in your life. Known unto God are all His works from the foundation of the world. Walang nalilingit sa Kanya. Mas nadadala ka pa nga habang nakasakay ka ng tricycle, na mas nadadala ka pa nga, narinig mong kanta, at the end of the rainbow, there is a path, there is a path of gold. Mas nadadala ka pa nun kesa doon sa mga katotohanan na hindi kailanman nagsisinungaling na mga salita ng ating Panginoon. Magpakatatag tayo sa salita ng Panginoon at hindi sa pangako at encouragement ni naman. You see? Pagpatuloy po natin. So mula dito, napunta tayo dito sa hiling ng 2 sa kanyang mga alagad. Ano po ang sabi? Sa talatang 35. Nagsilapit sa kanya si Santiago at si Juan, muli mahihinuhan mo, talagang walang tainga para makarinig At napakabagal talagang matuto. Bakit? Naglipat kabanata lang tayo nasa kabanatang 9 na ang iniisip nila, sino ba pinakadakila sa atin? And you know what? Sa maraming pagkakataon, ganun din tayo mag-isip Hindi ba? Naalala ko sa mga pag-uusap namin mga pastor, maganda sana ating ipagdiwang ang ika-500 taon ng Reformation, sabi sa mga pag-uusap. And then mula doon, lilitaw, dapat ang ating maging tagapagsalita, sikat.
di pati tayo ganun din. Mas masarap makinig kung ang magpapatotoo, artista. Kaya yabang na yabang tayo. Si Pacquiao halimbawa ay born again. Si Gary Valenciano ay born again. Parang sarap na sarap tayong magbilang kung ilan ang born again. Ang problema, kung bilangan din lang ang pag-uusapan, mas maraming artista ang ibang relihiyon. At lalo namang mas maraming artista ang walang relihiyon. Hindi po tayo nakaligtas sa ganung diwa. Tayo man, mga kapatid, tili pa nga naghahangad. Kung hindi man tayo namimili, ng iba, dapat ganito pinag-aralan. Dapat ganito narating. Maging sa mga pagpapakilala nga, sa anumang okasyon, di ba? Ito po ang ating susunod na bisita. Siya po ay nalibot na po ang buong mundo at ang susunod niyang bala kaya mangibang planeta na. Ito pong ating susunod na bisita ay isang siyentista. Yung huli kong kakilalang siyentista, kumakain sa Jollibee. Ang ginagawang kanin noong manok, French fries. So mahirap po yung siyentista. Pero hindi po tayo nakaligtas sa ganong diwa. So ano pinag-uusapan nila? Ulitin ko sa talatang 35. Para maintindihan nyo kung saan ako nandoon, ang atin na ngayong pinag-aaralan, ano ba ang hindi dapat katangian ng isang tao na alipin ng ating Panginoon o lingkod ng ating Panginoon? Nanggaling tayo dyan kanina, di ba? Wala na tayong maraming oras, pero hindi ko mo ikaw ay pinalaya ng ating Panginoon mula sa kasalanan, mula sa kapangyarihan nito, mula sa parusa nito, ibig sabihin pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Roma Kabanatang 6, talatang 11, at patuloy, maliwanag doon. Ikaw wika ay pinalaya sa kasalanan upang mula ngayon, ikay maging alipin ng Diyos. Ano ang hindi dapat katangian ng alipin ng Diyos? Ito po, pinag-aaralan na natin. Nagsilapit sa kanya, Santiago at si Juan, mga anak ni Zebedeo. At sa kanila ay nagsipagsabi, Guro, ibig namin iyong gawin sa amin ang anumang aming hingin sa iyo. Napansin po ba ninyo yung tunog ng kapahangasan? Kung ano man ang gusto namin, Panginoon, gawin mo sa amin. Saan nang gagaling? May pinanggagalingan to. Ano ba ang background ni Santiago at ni Juan? Sa mga nakaraan nating mga pagtatalakay at pag-aaral, si Santiago at si Juan ay may kaya. Bukod sa may kayabangan, may kayamanan. Sila may pag-aari na maraming mga bangka at sila may mga tauhan at sila mayroong yumayabong na negosyo ng pangingisda. At marahil doon ang gagaling yung pag-uugali. Halimbawa, sa isang bahagi ng banal na kasulatan, doon sa Lucas Kabanatang 9, ang talata 54, nang sila ay papasok sa isa sa mga bayan ng Samaritano, ng mga Samaritano, at parang hindi gaya ang mga ito natanggapin sila, ang sabi nitong si Santiago at ni Juan, Panginoon, magpababa ka ng kidlat. Kaya pala, ito yung mga anak ng kulog Panginoon, magpababa, kung paano ang ginawa ni Elias, gawin mo rin. Pagsusunugin mo lahat yan. Bakit? Marahil nanggaling sila doon sa lahat ng gusto nilang gawin, lahat ng gusto nilang mangyari, nangyayari.
So tila baga medyo maikli ang pise. Ano, sabi nga sa wika English medyo short yung fuse nito mga tawang ito. Ano, mainitin ng ulo at madaling yung bugso ng kanilang damdamin. Ano pa? Sila rin po, hindi tayo lalayo. Sila rin po yung nandoon sa Marcos Kabanatang 9, naalala nyo, may nangangaral sa pangalan ng ating Panginoon at mayroong nagpapagaling na napag-aagaling nila. May mga nagpapagaling kasi ayaw gumaling-galing ng mga pinagagaling. Ano? Sa Cubao lang, maraming ganyan. Isang buong gusali, lahat na yata ng karamdaman nakaliste. Ano? Pinagagaling ni Apostol Garere. Ano ang may buong pagmamalaking sinabi ni Juan at ng mga kasama niya at ako'y may buong tiwala si Santiago kasama doon dahil palaging pagka binanggit kambal yan dalawa na yun pagka binanggit si Santiago andyan na si Juan, pagka binanggit si Juan andyan na si Santiago, parang si Jill at si Jack and sa Jill, yung ating kambal na mga sabi ko, mga anak naman, ngayon pala ako naglilinis din abay, alas 7:30 lang yata, sumasamba na sa katutok naman ng laruang dala. Para tingin mga matatanda, tamang nandito, nagpi-Facebook naman. Amen. Abay, nangangaral ako ng buong seryoso, natatawa, ba't mo sasabihin magkaiba kami ng iniisip? Siguro, may mga memes patawag lang. Na nababasa, natatawa ako'y naiiyak na rin Ano sabi nila? Pinagbawalan po namin. Hindi natin kagrupo Hindi natin kasama. Sabi namin sa kanya, huwag kang nangangaral. Huwag kang nagpapagaling-pagaling dyan. Bye. Napansin nyo ba how self-centered they were? Kung ano po hilingin namin, bigay nyo. Ako. Yan ang tuloy po natin. Hindi tayo matatapos dito mga kapatid. Alam kong meron pa kayong mga kainang pupuntahan. Ay mahirap namang wala na kayong abutan. Praise God. Nasaan tayo? Nawala ako sa sarili nung binanggit ko yung kain. Alam na alam ninyo ang aking kahinaan. Ano po? Doon sa isang handa ng aming pinuntahan kahapon, kung saktong-sakto, kung kailan ka kukuha nung unang-una doon sa eat all you can, unang-unang ulam, namatay ang ilaw, brown out. Ang hirap palang mamili ng pagkain kung brown out. Yung una kong subo, sabi ko masarap to nasa una sa pila. Ang pait, ang palaya pala. Akala ko strip ng mga baka. Tuloy po natin at tayo ay pauwi na. Sa talatang 36, at sinabi niya sa kanila, ano ang ibig ninyong sa inyo'y aking gawin? At sinabi nila sa kanya, ipagkaloob mo sa amin. Napansin po ba ninyo yung tila baga borderline na kawalang galang Tila baga pag-uutos sa ating Panginoon. Hindi sila nagmamakaawa. Tila baga sila nag-uutos. Pagkaloob sa amin na mga kaupo kami, ang isa'y sa inyong kanan at ang isa'y sa inyong kaliwa sa iyong kaluwalhatian. Dato at sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakainom baga kayo sa sarong aking iinuman, mababautismuhan
sa bautismo na ibabautismo sa akin. Naalala po niya, sabi ng ating Panginoon, kung maaari, ay ilayo mo sa akin ang sarong ito. Ngunit hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban. Maging ang ating Panginoon Kristo sa kanyang katawang tao ay tila baga ng lulumo sa kabigatan ng saro na kanyang kinakailangang inumin hanggang sa dulo. Saro ng puot ng Diyos, galit ng Diyos sa lahat ng kasalanan nating mga tao. Sabi niya sa dalawang alagad na ito, dalawang pangahas na alagad na ito, hindi nyo alam ang hinihingi ninyo. Oo, kung ipagpapatuloy natin ang pagbabasa, oo, magkakaroon kayo ng kabahagi. You would also suffer. And they did. Isa sa mga unang martir na pinatay, hanggang mga gawa, kabanatang 12 lamang ang buhay ni Santiago. Siya po'y pinatay dahil sa kanyang pananampalataya. Si Juan naman ay dumaan, tamang siya ay namatay sa kanyang katandaan, ngunit siya dumaan sa maraming pagsubok at pagpapahirap. Gayunpaman, ang dakilain kayo ay wala sa akin. Bakit po? Nasaan kalagayan ng ating Panginoon sa mga panahon na yon? Nasa kalagayan siya ng kanyang pagkamababa. It is his way of saying, ako ay napaiilalim sa kalooban ng aking Ama sa langit. And this is his example. He is setting example for us to follow. Parang sinasabi ng ating Panginoon, gaano mang kapait ang saro na itinalaga ng Diyos sa bawat isa sa atin, gaya ka na inumin ito. Ngunit ang saro na ukol sa ating kaligtasan, isa lang ang maaaring uminom. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi natin alam ang bukas ng bawat isa sa atin. May mga pangarap tayong maaaring hindi lubusang mangyari sa atin. Ang ating bukas ay hawak ng ating Panginoon. In the meantime, lumakad kang may buong katapatan at maging pagpapala ka sa iba. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod. You know what? Alam kong karanasan ng marami sa atin, the more na hindi mo iniisip ang iyong sarili, and the more na hinahayaan mong magamit ka ng Panginoon para maging pagpapala sa iba, doon naman ang Diyos iniisip ang iyong pagkakalan. Doon naman ang Diyos nag-iingat at nag-aalaga at nagsusustina sa lahat ng iyong pangangailangan. Gayon kumikilos, gayon gumagawa ang ating Panginoon. Nakita natin kung ano ang hindi dapat makita sa atin bilang mga alagad ng Panginoon. Huwag nawa tayong matagpo ang pangahas. Huwag nawa tayong matagpo ang naghahangad ng sarili nating kaluwalhatian. On the other hand, itinuro rin sa atin kung papaano ba ang tamang pag-ugali ng isang tunay na alipin ng ating Panginoon. Siya'y naglilingkod. Ang kagalakan niya ay ang maging pagpapala siya sa iba at magdala siya ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. And finally, sapagkat ganito tinapos ng ating Panginoon, itong bahaging ito ng ating pag-aaral, ay gayon din natin ito tatapusin. Muli babasahin ko yung talatang 45, sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, ibigay ang kanyang buhay na pantubo sa marami. Pagbulay-bulayan natin ang Isaiah 53 bilang refleksyon kung ano ang ibig sabihin niya sa Marcos Kabanatang 10 ang talatay 45. Samahan ninyo ako at dito tayo magwawakas. Isaiah Kabanatang 53. Simula sa talatang 1.
Ito ang dinaanan ng ating Panginoon para sa atin. Magsilbi nawa siyang halimbawa sa atin. Sinong naniwala sa aming balita, kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim, gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man, pagka ating minamasdan siya, walang kagandahan na mananais tayo sa Kanya, walang kaluwalhatian, walang karangalan, lahat ng ito hinubad niya. At ano po ang sabi? Siya'y hinamak, itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan, bihasa sa karamdaman, gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak, hindi natin hinalagahan siya, tunay na kanyang dinala ang ating. Have you noticed that? Ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan, gayon may ating ipinalagay. Siya na hinampa, sinaktan ng Diyos, dinalamhati, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay, nagsigaling tayo. Nang mamatay ang Panginoon doon sa krus, kasama noon mga kapatid, namatay siya upang tayo sustinahan niya ng biyaya, upang ang imposible nating gawin sa sarili nating lakas ay maging posible dahil sa Kanyang kapangyarihan. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, sa mga salitang ito na naipahayag, palaguin mo, palalimin mo, pag-ugatin mo sa puso ng bawat isa sa amin, at nawa, dalangin namin, Panginoon, sariwain mo at ipaalala mo sa araw-araw naming pamumuhay. Purihin po ang iyong banal at dakilang pangalan.